Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Matagumpay na iniligtas ng mga otoridad ang lalaking mahigit isang araw nang nakatambay sa poste sa Barangay Kalumpang sa Marikina City kahapon November 22. Naging pahirapan ang pagsagip sa lalaki dahil sa hawak nitong bakal nang subukan itong kausapin ng rescuers kahapon ng umaga. Naghanda rin ng Bureau of Fire Protection o BFP ng cushion bag sakaling mahulog ang lalaki. Bandang tanghali nang may magpakilalang kapatid ng lalaki at sinubukang kumbinsihin ito na bumaba dahil nahihirapan umano ang rescuers na kausapin ng lalaki na may diferensya umano sa pag-iisip. Alas 4 ng hapon, makikita sa video ang pagpupumiglas ng lalaki habang sinasagip ito ng rescuers. Sa kabutihang palad, makalipas ang 30 oras, tuluyang naibaba ng mga otoridad ang lalaki mula sa inakyat nitong poste ng kuryente na may taas na 150 feet. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pag-akyat ng lalaki. Iginiit ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na non-negotiable ang consolidation requirement para sa jeepney operators at drivers. Ayon sa kalihim, handa ang gobyerno na makinig sa mga hinaing ng mga transport groups na kasalukuyang nagsasagawa ng tigil pasada. Gayunpaman, mahalagang aspeto ng Public Utility Vehicles o PUV Modernization Program ang pagtatatag ng mga kooperatiba at hindi ito mawawala. Isa sa pangunahing issue na nirereklamo ng pinagkaisahang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o PISTON ay ang required consolidation sa mga kooperatiba para makabuo ng mas malaking fleet ng PUVs. Sagot ni Modi Floranda, National President ng PISTON, bukas ang kanilang grupo na talakayan ang issue ng cooperatives. Ang tanging nais lang nila ay manatiling pagmamay-ari ng mga individual ang unit at prangkisa. Dagdag ni Bautista, nakikipag-usap ang mga opisyal ng gobyerno kasama ang representatives ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa PISTON at kanilang mga abogado. Ayon sa kalihim, marami sa kanilang demands ang maaaring pagbigyan, kinakailangan lang ng sapat na oras para magawa ang mga ito. Tuluyan na ngang kinumpleto ng defending champs na Ateneo Blue Eagles ang Final Four para sa semifinals ng University Athletic Association of the Philippines o UAAP Season 86 Men's Basketball. Ito'y matapos tambakan ng Blue Eagles ang Adamson Soaring Falcons sa score na 70-48 sa kanilang knockout battle noong Miyerkules, November 22. Ang 22-point win ng Eagles ay pinangunahan ni Jared Brown na nakapagtala ng 20 points, 4 rebounds at 4 assists. Makakaharap ng Eagles ang number 1 seed UP Fighting Maroons na may twice-to-beat advantage habang sasagupain naman ng De La Salle Green Archers ang National University Bulldogs sa Sabado, November 25. Magtatapos naman sa ikalimang pwesto ang Adamson na may 7 wins at 8 losses ngayong season. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.